Sa malawak na tapiserya ng pag-iral ng tao, may mga sinulid na naiwan, mga kwentong walang katapusan. Ito ang mga malamig na kaso, nakakagigil na enigma ng mga nawawalang kaluluwa at mga nawawalang tao na nananatili sa kamalayan ng publiko. Nagmumulto sa mga pamilya at komunidad sa loob ng maraming taon, kung minsan ay mga dekada. Ang mga ito ay mga kwento ng kawalan ng katiyakan, ng mga tanong na umaalingaw-ngaw sa mga bakanting silid, ng kalungkutan na nasuspinde sa oras, hindi mahanap ang aliw ng pagsasara. Ngunit ang oras, ang dakilang tagapagtatak, ay maaari ding maging ahente ng paghahayag. Sa walang humpay na pagmartsa ng teknolohiya at walang humpay na dedikasyon ng mga investigator na tumatangging lumamig ang landas, ang imposible ay maaaring maging posible. Bago tayo sumabak, maglaan ng ilang sandali na pindutin ang like button at mag-subscribe lang kung talagang nasisiyahan kang tuklasin ang mga kwentong ito kasama ako. At sabihin sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung anong oras na sa iyong orasan. Palaging nakakamangha na makita ang aming komunidad na kumukonekta sa buong mundo. Ngayon, manirahan, idim ang mga ilaw at sabay nating lutasin ang nakakatakot na paglalakbay ngayong gabi. Numero 1 ng file ng kaso. Ang kaso ni Amore Jovi Wiggins. Nagsisimula ang kwento sa isang malamig, malungkot na araw sa Opelika, Alabama. Noong ika-28 ng Enero, 2012. Itinapat ni Winter ang kulay abong kamay nito sa landscape. Malapit sa Brookhaven Trailer Park sa Hearst Street, isang lokal na residente, marahil ay naglalakad o simpleng shortcut, ay napadpad sa isang bagay na bumasag sa tahimik na monotony ng araw, isang bungo ng tao. Ang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa isang malagim na pamamaraan. Bumaba ang mga pulis sa pinangyarihan, ang kanilang mga bota ay lumulutang sa malamig na lupa. Ang isang mas malawak, mas masusing inspeksyon sa lugar ay nagsiwalat ng isang trahedya na nakakalat sa mga piraso. Mas maraming skeletal remains ang natuklasan na nagkalat ng panahon at ng mga elemento. Hindi kalayuan sa isang creek bank, nakahanap ang mga investigator ng isa pang clue, isang maliit, nakakabagbag damdamin na artifact, isang pink na long-sleeved shirt na pinalamutian ng mga pinong-pinong hugis puso. Damit iyon para sa isang batang babae, ngunit hindi matiyak ng pulisya kung pag-aari ito ng biktima. Nakabitin ito sa himpapawid bilang isang masakit at hindi nasagot na tanong. Sinimulan ng mga tiktik at forensic anthropologist ang mahirap na gawain ng pagbibigay ng mukha sa walang anyo. Ang bungo, ayon sa kanilang konklusyon, ay pag-aari ng isang batang babaeng African-American, malamang na nasa pagitan ng 4 at 7 taong gulang. Ang mga buto ay nagsabi ng isang tahimik, kakilakilabot na kwento ng kanilang sarili. Ang isang deformity sa kanyang kaliwang eye socket ay nagmungkahi na maaaring siya ay biktima ng pisikal na pang-aabuso. Ang karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat ng mga palatandaan ng matinding malnutrisyon at pagpapabaya. Ito ay hindi isang bata na minahal at inalagaan, ito ay isang bata na nagdusa. Sa pagsisikap na i-jog ang pampublikong memorya, ang mga forensic artist ay maingat na lumikha ng isang pinagsama-samang imahe, isang rendering ng kung ano ang maaaring hitsura ng batang babae. Ang kanyang mukha, na puno ng potensyal na buhay, ay nakatitig sa mga poster at mga ulat ng balita, isang multo na naghahanap ng pangalan. Pinag-aralan ng mga investigador ang mga listahan ng pagpapatala sa paaralan at mga talaan ng kapanganakan, ngunit parang hindi pa siya opisyal na umiiral. Isa siyang multo, kaya binigyan siya ng pangalan ng placeholder, isa na nagpapahiwatig ng kanyang lokasyon at ang kanyang misteryo, si Opelika Jane Doe. Sa loob ng 4 na mahabang taon, ang file ng kaso ay lumaki ng mas makapal sa mga ulat, ngunit walang mas malapit sa isang solusyon. Nanatili ang imahe ng dalaga,
isang silent plea for recognition. Pagkatapos, noong 2016, isang kurap ng pag-asa ang lumitaw mula sa mga hindi inaasahang lugar. Isang guro sa Vacation Bible School sa Greater Peace Church na matatagpuan 10 minutong biyahe lamang mula sa kung saan natagpuan ang mga labi ay naghahanap sa mga lumang litrato. Huminto siya sa isa. Ang larawan na kinunan noong tag-araw ng 2011 ay nagpakita ng isang maliit na batang babae na may kakaibang pagkakahawig sa forensic sketch ni Opelica Jane Doe. Ang mga alaala ng guro, malabo ngunit paulit-ulit, ay nagsimulang lumitaw. Naalala niya ang dalaga. Mga 4 o 5 taong gulang siya noon. Ang kanyang buhok ay madalas na magulo at ang kanyang kalinisan ay hindi maganda. Siya ay masakit na mahiyain, nag-iisa kahit na tila hindi kaya o ayaw makipag-usap at makipaglaro sa ibang mga bata. Hindi maalala ng guro ang kanyang pangalan. Ang simbahan sa isang mapangwasak na pangangasiwa ay nabigo na irehistro ang mga bata na dumalo sa summer program na iyon. Walang mga record, walang mga pangalan, walang paraan upang matuntun siya. Gamit ang nag-iisang litratong ito, gumamit ang pulisya ng advanced na software ng imaging para pagandahin ito. Pinatalas ang mga detalye ng mukha ng batang babae at nananalangin na may makakilala sa kanya sa isang lugar. Sa wakas, nagsagawa ng panibagong hakbang ang pagsisiyasat noong 2017. Ang mga eksperto mula sa University of South Florida's Institute for Forensic Anthropology ay nagsagawa ng mga sopistikadong isotope test sa kanyang mga buto. Sinusuri ng makabagong agham na ito ang mga kemikal na lagda sa mga labi upang matukoy ang mga heograpikong pinagmulan batay sa dieta at pagkonsumo ng tubig. Iminungkahi ng mga resulta na malamang na nabuhay siya sa halos lahat ng kanyang maikli, trahedya na buhay sa Timog Silangang Estados Unidos. Ang lambat ay humihigpit, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling mailap. Ang huling susi sa pag-unlock sa misteryo ay dumating noong Enero 2022. Ang Opelica Police Department na tumatangging sumuko ay humingi ng tulong sa Othram Inkinders, isang pribadong laboratorio sa Texas na dalubhasa sa forensic genetic genealogy. Ang mga siyentipiko ni Othram ay mga pioneer na may kakayahang mag-extract ng mga magagamit na profile ng DNA mula sa katibayan na hinamak, kontaminado. O, tulad ng sa kasong ito, mga dekada na ang edad. Natanggap nila ang skeletal remains ni Opelica Jane Doe at sinimula ng kanilang groundbreaking na gawain. Mula sa isang maliit na fragment ng buto, nagawa nilang bumuo ng isang komprehensibong profile ng genealogical. Ang profile na ito ay pagkatapos ay ibinigay sa isa sa mga pinakakilalang figure sa larangan, Dr. Barbara Rae-Venter. Isang genetic genealogist at retiradong patent attorney, si Rae-Venter ay maalamat sa mga bilog na nagpapatupad ng batas na pinakatanyag sa kanyang mahalagang papel sa pagtukoy sa Golden State Killer. Sinimulan niya ang maingat na proseso ng pagbuo ng family tree para sa hindi kilalang babae gamit ang mga pampublikong database ng DNA upang mahanap ang malalayong pinsan at i-reverse engineer ang kanyang lahi. Sa wakas, noong Enero 2023, pagkatapos ng isang dekada ng misteryo, dumating ang sandali ng paghahayag. Nahanap na siya ni Dr. Rae-Venter at Othram. May pangalan si Opelica Jane Doe. Siya si Amore Jovi Wiggins. Ang pagkakakilanlan ay agad na humantong sa mga investigador sa kanyang ama, isang 50 taong gulang na taga-Opelica na nagngangalang Lamar Bickerstaff. Noong panahong iyon, si Lamar ay aktibong miyembro ng US Navy. Naglakbay ang mga tik-tik sa Mayport Naval Station sa Jacksonville, Florida kung saan siya nakatalaga. Nang harapin ang balita ng kanyang matagal nang nawawalang anak na babae at ang kanyang malungkot na kapalaran, si Lamar ay hindi tumulong. Tumangging sagutin ang mga tanong.
Ang kanyang asawang si Ruth Bickerstaff na pinakasalan niya noong 2006 ay nagsabing walang alam tungkol kay Amore. Sinabi niya sa mga investigador na hindi niya alam kung sino ang batang babae o kung sino ang kanyang biological na ina. Ngunit nagpatuloy ang pagsisiyasat na natuklasan ang isang nakatagong kasaysayan ng pamilya. Ang biological na ina ni Amore ay isang babaeng nagngangalang Sherry Wiggins na nagmula sa Maryland. Nakilala ni Sherry si Lamar Bickerstaff noong siya ay 19 na taong gulang pa lamang. Siya ay 35 at naglilingkod sa Navy. Nakatira sila sa iisang apartment complex at mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Nang mabuntis ni Sherry si Amore, ikinukonsidera ng mag-asawa ang kasal, ngunit galit na galit umano ang pamilya ni Lamar sa pagkakaroon ng anak sa labas ng kanilang anak. Masyadong matindi ang pressure at naghiwalay ang mag-asawa. Nang matagpuan ng mga detective si Sherry, 37 na ngayon, nakumpirma niyang siya ang ina ni Amore. Ibinigay niya ang pangwakas, nakakasakit ng damdamin na mga piraso ng palaisipan. Sinabi niya sa kanila na noong 2009, si Lamar at ang kanyang bagong asawa, si Ruth, ay nabigyan ng ganap na legal at pisikal na pag-iingat ni Amore. Si Sherry ay nagbabayad ng suporta sa bata kay Lamar mula noon. Ngunit ang kanyang mga karapatan sa pagbisita ay nasuspindi sa oras ng pagkamatay ni Amore. Siya ay trahedya at ganap na nahiwalay sa buhay ng kanyang anak na babae. Noong Enero 17, 2023, inaresto sina Lamar at Ruth Bickerstaff sa Jacksonville. Parehong sinampahan ng kasong felony murder, pagkabigo na magulat ng nawawalang bata at pang-aabuso sa bata. Ang mga kaso ay nagpinta ng isang mapangakit na larawan ng kanilang kasalanan sa pagdurusa at pagkamatay ng batang babae na dapat nilang protektahan. Sa pagtatapos ng mga pag-aresto, nagsalita si Sherry Wiggins sa publiko. Inilarawan niya ang paghihirap ng nakalipas na dekada at ang masalimuot na emosyon na kinakaharap niya ngayon. Bagamat marami sa komunidad ang nag-alok ng kabaitan at suporta, ang iba ay mabilis na husgahan siya. Sinisisi siya sa isang sitwasyong hindi nila naiintindihan. Ngunit sa lahat ng ito, nanatiling singular ang focus ni Sherry. Ang tanging bagay na inaalala ko, anya, ang kanyang boses na mabigat sa pighati at determinasyon ay ang pagkuha ng hustisya para kay Amore. Ipinahayag niya ang kanyang napakalaking pasasalamat sa Opelika Police Department. Ang mga detective na, sa loob ng mahigit 10 taon, ay hindi nakakalimutan ang maliit na batang babae na walang pangalan. Numero ng case file. Ang kaso ni Nolly Trice at Brian Lashley. Ang gabi ng Agosto 10, 2017 ay nabuhay sa mga tunog ng isang party sa isang bahay sa Fort Wayne, Indiana. Sa loob si Nolly Renee Trice, 26, at ang kanyang kasintahan na si Brian Keith Lashley, 29, ay nagho-host ng mga kaibigan. Ito ay isang tipikal na gabi ng pakikisalamuha at pagpapahinga. Ngunit nang lumubog ang gabi at sumapit ang madaling araw ng Agosto 11, tumahimik ang tahanan. Ito ay isang katahimikan na nakatakip sa isang hindi masabi na katakutan. Kinaumagahan, may pumasok sa bahay at natuklasan ang isang eksena ng patayan. Si Nolly at Brian ay patay. Ang kanilang mga katawan ay walang buhay sa gitna ng ebidensya ng isang brutal na pakikibaka. Tumalsik ang dugo sa buong tirahan. Nang dumating ang mga opisyal mula sa Fort Wayne Police Department, sinalubong sila ng isang magulo at marahas na pinangyarihan ng krimen. Sinimulan ng mga investigador ang maselang proseso ng pagsasama-sama ng mga huling oras ng mga biktima. Nalaman nila ang tungkol sa party at nagsimulang magtanong sa mga miyembro ng pamilya at mga bisita. Habang pinag-aaralan ng mga forensic team ang tahanan, isang ebidensya ang lumabas, ang cellphone ni Nolly na natagpo ang itinapon sa isang pasilyo. Sa mundo ng mga digital footprint, ang telepono ng biktima ay maaaring maging isang kayamanan ng impormasyon.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang pisikal na bagay mismo ang may hawak ng susi. Maingat na pinoproseso ng mga tauhan ng pagpapatupad ng batas ang telepono para sa mga fingerprint. Gaya ng inaasahan, nasa ibabaw nito ang mga kopya ni Noli. Ngunit may isa pa, hindi natukoy na fingerprint din. Ang mga tik-tik ay nagpatakbo ng pagprint sa pamamagitan ng kanilang mga database, umaasa para sa isang tugma. Una nilang pinaghihinalaan na maaaring kay Brian ito, ngunit nagbalik ang sistema ng ibang pangalan. Si Dustin Neal, isang matandang kakilala ng mag-asawa. Nang tanungin, kalmado si Neal. Inamin niya na kilala niya si Noli sa loob ng halos 20 taon at nasa party. Sinabi niya na pagkatapos ng party, dumiretso siya sa bahay ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos, isiniwalat niya ang isang bagay na nakakaintriga. Marahil ay medyo sabik. Sinabi niya sa pulisya na alam niya na ang mag-asawa ay may hawak na 3 libra ng marijuana na sa kanyang sariling pananalita ay nagkakahalaga ng maraming pera. Nagtanim siya ng motibo. Ngunit walang ibang ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa mga pagpatay. Kinailangan siyang palayain ng pulisya. Naging malamig ang kaso at sa loob ng maraming taon, tila hindi na mahahanap ang pumatay kina Noli at Brian. Ngunit ang mga lihim, lalo na ang isang marahas na krimen, ay bihirang manatiling nakabaon magpakailanman. Naglalagnat ang mga ito at kadalasan ang sariling pagmamataas ng may kagagawan ay nagiging kanilang pagwawasak. Noong Hunyo 2017, ilang araw lamang pagkatapos ng mga pagpatay, isang tao ang lumapit upang sabihing nakatanggap sila ng tawag mula sa isang napakabalisa na si Dustin Neal na nagsabing mayroon siyang malaking dami ng marijuana na desperado niyang ibenta. Ito ay isang malakas na piraso ng circumstantial evidence, ngunit hindi sapat para sa pag-aresto. Nanatiling tulog ang kaso hanggang Hulyo 2022 nang makipag-ugnayan sa pulisya ang pangalawang saksi. Ang taong ito ay nagsiwalat na ang sariling kapatid sa ama ni Dustin Neal ang nagsabi sa kanila na si Dustin ang may pananagutan sa nangyari kina Noli at Brian. Batay sa makapangyarihang bagong lead na ito, kinapanayam ng mga awtoridad ang half-brother noong Oktubre ng taong iyon. Inamin niya ang kanyang nalalaman, personal niyang narinig si Dustin na nagyayabang na patayin ang mag-asawa. Nagbukas na ang mga floodgate. Noong buwan ding iyon, isa pang saksi ang dumating na sinasabing hindi lang umamin sa kanila si Dustin tungkol sa pagpatay kina Noli at Brian, kundi ipinagmalaki rin niya na siya ang responsable sa pagkamatay ng 5 pang tao. Tila hindi napigilan ni Dustin Neal na magsalita tungkol sa kanyang mga krimen. Sa kayamanan ng testimonya ng saksi, nakakuha ang pulisya ng warrant para pag-aralan ang mga talaan ng cellphone ni Neal mula sa panahon ng mga pagpatay. Ang digital ghost ng kanyang data ng lokasyon ay nagsabi ng pangwakas. Nakakahamak na kwento. Sa pagitan ng alas 6:20 ng umaga at alas 7:04 ng umaga sa umaga ng mga pagpatay, nagpiping ang signal ng kanyang cellphone sa mga tower na direktang naglagay sa kanya sa malapit na lugar ng pinangyarihan ng krimen. Ang buong larawan ay malinaw na ngayon. Sa isang masamang plano na nakawi ng marijuana na alam niyang nasa bahay, pinasok ni Neal ang bahay sa pamamagitan ng isang bintana. Sa paniniwalang wala itong laman. Pero nagkamali siya. Hinarap siya ni Brian Lashley. Nataranta, sinugod ni Neal si Brian gamit ang isang kutsilyo na pinatay siya. Para maalis ang nag-iisang saksi, sa kanya inikot ang kutsilyo kay Noli Trice. Noong ika-1 ng Enero, 2023, armado ng isang mahigpit na kaso na ginawa mula sa mga fingerprint, testimonya ng saksi at data ng cellphone, inaresto ng mga opisyal mula sa Fort Wayne Police Department at ng Allen County Sheriff's Department ang 35 taong gulang na si Dustin Neal. Matapos ang halos 6 na mahabang taon ng katahimikan,
Ang taong nag-aakalang siya ang nakagawa ng perpektong krimen ay nahatulan sa wakas. Ang kanyang pagbagsak na sinamahan ng sarili niyang mapagmataas na pagmamayabang. Ikatlong file ng kaso, ang mabait na kapitbahay, ang kaso ni Wilhelmina Filkins. Wilhelmina Violet Filkins, ang puso ng kanyang maliit na komunidad sa East Greenbush, New York. Sa 81 taong gulang, siya ay isang babae na nagningning ng buhay. Pagkatapos magretiro, pinunan niya ang kanyang mga araw ng dalawang hilig, pag-aalaga sa kanyang minamahal na hardin at paggawa ng voluntaryong gawain. Siya ay nanirahan sa East Greenbush sa loob ng 60 taon, isang kabit sa bayan na lumaki sa kalapit na Rensselaer kasama ang kanyang 9 na kapatid. Hindi pa siya nag-asawa at namuhay ng tahimik, malayang buhay mag-isa sa kanyang apartment. Noong Agosto 11, 1974, ang mapayapang pag-iral na ito ay malupit na nasira. Binalak siyang bisitahin ng kapatid at pamangkin ni Violet. Habang papunta sila sa kanyang multi-building apartment complex, napansin nilang nakaparada ang kanyang sasakyan, isang 1989 Plymouth Reliant, sa karaniwang lugar nito. Ngunit may nangyari. Ito ay nakapark sa isang kakaibang anggulo, hindi sa lahat ng katangian ng kalinisan ng Violet. Isang maliit na detalye, ngunit isa na nagdulot ng pakiramdam ng pagkabalisa. Naintriga at medyo nag-aalala, pumasok sila sa loob ng gusali at pinapasok sila sa bahay ni Violet. Sinalubong sila ng isang eksena ng hindi maisip na katakutan. Ang kanilang buhay na buhay, pinakamamahal na kapatid na babae at tiyahin ay nakahiga na walang buhay sa sahig ng kanyang apartment. Sa isang autopsy kalaunan ay nagsiwalat na si Violet ay sinaktan 2 araw bago ang pagkadiskubre sa kanyang bangkay. Natukoy ang sanhi ng kamatayan na matinding trauma sa ulo. May teorya ang tagapagpatupad ng batas na malamang na hinarap siya ng salarin sa panahon ng pagnanakaw. Ang hypothesis na ito ay nakakuha ng traksyon nang matuklasan na ang kanyang sasakyan ay ninakaw, na ibinalik lamang sa ibang pagkakataon sa araw ding iyon na nagpapaliwanag sa hindi pangkaraniwang paraan ng pagpark nito. Pagkalipas ng 3 taon, isang bag na naglalaman ng ilan sa mga personal na ari-arian ni Violet ay natagpuan malapit sa Nassau Shodak Cemetery, mga 10 milya mula sa kanyang tahanan, isa pang nakakabigo na bakas na walang patutunguhan. Sa kabila ng malawak na imbestigasyon at maraming lead, nabigo ang pulisya na tukuyin ang isang mabubuhay na suspek. Habang ang mga taon ay naging mga dekada, naging malamig ang kaso ni Violet, isang nakagigimbal na pagkilos ng karahasan na nanatiling peklat sa tahimik na bayan. Pagkatapos, noong 2011, 25 taon pagkatapos ng pagpatay, ang kaso ay nabuhay muli sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Isang babae ang nakipag-ugnayan sa mga investigador na may nakakatakot na kwento. Minsan na raw umamin sa kanya ang boyfriend niya. Ang kanyang mga salita na tumutulo sa isang huli at walang silbi na pagkakasala ay pinagmumultuhan siya sa loob ng maraming taon. Ang kaawa-awang matandang babae na iyon. Ninakawan ko siya, sinaktan ko siya, at iniwan ko lang siya doon. Ang pangalan ng kasintahan ay Jeremiah James Covet. Agad na hinila ng mga investigador ang mga lumang file ng kaso. Nandoon ang pangalan ni Covet. Siya ay isang lokal na teenager, 18 taong gulang lamang sa oras ng krimen at tinanong bilang bahagi ng paunang pagwawalis ng kapitbahayan. Gayunpaman, siya ay pagkatapos ay pinasiyahan bilang isang suspek. Pagkatapos makapagtapos ng high school, umalis si Covet sa bayan. Nagpalista sa US Air Force. Pagkatapos ng kanyang paglabas, bumalik siya sa New York. Sa kalaunan ay nanirahan sa Rosendale. Sa isang napakasakit na twist ng kabalintunaan, ang lalaking pumatay sa isang matandang babae ay nakahanap ng trabaho bilang driver ng bus para sa mga senior citizen. Noong ika-1 ng Oktubre, 2019,
Dumating ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas sa tahanan ni Govet. Ngayon 46, siya ay tinanong tungkol sa 1,000 naraan 74 na pagpatay kay Wilhelmina Filkins. Agad siyang naging defensive at halatang nabalisa. Tumangging magsalita ng walang abogado. Kinabukasan, habang ang mga pulis ay patuloy na nakikipagpanayam sa kanyang pamilya at mga kasamahan, si Jeremiah Govet ay natagpo ang patay. Kinuha niya ang sarili niyang buhay. Bago siya mamatay, tumawag siya sa telepono sa isang miyembro ng pamilya na parang takot at pagkabalisa na sinasabing ayaw niyang makulong. Ang pagpapakamatay ni Govet ay nag-iwan sa mga investigador ng isang patay na suspek, ngunit sa ngayon walang tiyak na patunay. Kailangan nila ng forensic link. Ibinalik nila ang kanilang atensyon sa orihinal na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Sa isang sulok na kahoy ng isang coffee table sa apartment ni Violet, ang mga technician ng pinangyarihan ng krimen noong 1,000 naraan 74 ay nag-angat ng nag-iisa. Hindi natukoy na nakatagong fingerprint. Sa loob ng 25 taon, walang tugma ang print na iyon. Ngayon, inihambing ito ng mga investigador sa mga fingerprint na kinuha mula kay Govet. Ang resulta ay malinaw. Ang mga fingerprint ay iisa at pareho. Noong Enero 11, 2023, nagsagawa ng press conference ang East Greenbush Police Department. Inihayag nila na opisyal na isinara ang kaso. Si Jeremiah James Govet ang taong responsable sa brutal na pagpatay kay Wilhelmina Filkins. Sa komperensya ng balita, nagsalita ang pamangkin ni Violet na ipinahayag ang matinding pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa mga investigator na hindi sumuko. Naalala niya ang kanyang tiyahin hindi dahil sa karahasan ng kanyang pagkamatay, kundi sa kagandahan ng kanyang buhay. Isang hamak na babae na namuhay ng mapayapa at walang ipinagkalat, kundi saya at kabaitan sa lahat ng kanyang nakilala. Ika-4 na file ng kaso. Ang petsa ay Marso 13, 1,973. Sa maputik na pampang ng Saginaw River sa ngayon ay lungsod ng Zilwaukee, Michigan. Isang malupit na pagtuklas ang ginawa. Hinugot ang katawan ng isang lalaki mula sa malamig at malabo na tubig. Ang isang autopsy ay mabilis na nagsiwalat na ito ay hindi aksidente. Ang lalaki ay nagtamo ng maraming tama ng bala at mga pinsala mula sa blunt force trauma. Ang ebidensya ay nagmungkahi ng isang brutal na pagpapatupad. Siya ay tinamaan sa likod ng ulo, pagkatapos ay binaril, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang itinapon sa ilog. Ang pagsisiyasat ay tumama sa isang agarang at hindi malulutas na pader. Walang pagkakakilanlan ng lalaki at noong 1,973 nang walang modernong forensic tool, walang paraan upang matukoy kung sino siya. Nang walang pagkakakilanlan at walang mga pahiwatig kung sino ang maaaring gumawa ng gayong marahas na pagkilos, ang kaso ay naging malamig nang bumukas ito. Ang hindi kilalang lalaki ay inilatag sa isang walang markang libingan. Ang kanyang pangalan at ang kanyang pumatay ay nawala sa kasaysayan. Sa loob ng halos 50 taon, siya ay isang multo, isang John Doe sa isang nakalimutang file. Ang mundo ay lumipat, ngunit ang kawalang katarungan ng kanyang hindi nalutas na pagpatay ay nanatili. Noong 2020, muling binuksan ng Michigan State Police Cold Case Team kasabay ng kanilang Missing Persons Coordination Unit ang kaso. Naniniwala sila na ang modernong agham ay maaaring sa wakas ay basagin ang kalahating siglo ng katahimikan. Ang katawan ng lalaki ay hinukay at isang sample ng buto ang ipinadala sa Othram Forensics para sa genetic genealogy testing. Nagtatrabaho sa DNA Doe Project sa huling bahagi ng 2021 na tukoy ang posibleng tugma ng pamilya. Ang
Ang genealogical trail ay humantong sa mga investigator mula sa Michigan hanggang sa Beeville, Texas. Sa isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Michigan State Police, Texas Rangers, and the DNA Doe Project, nagawa nilang ikonekta ang mga labi sa isang partikular na pamilya at kumuha ng mga sample ng DNA reference mula sa mga buhay na kamag-anak. Ang mga sample na ito ay ipinadala sa isang FBI lab para sa huling paghahambing. Noong Enero 5, 2023, ginawa itong opisyal. Ang John Doe mula sa Saginaw River ay kinilala bilang si Daniel G. Garza Gonzalez, isang veterano ng Vietnam War na 28 taong gulang lamang noong siya ay pinatay. Nagbalik ang kanyang kwento. Matapos maglingkod sa kanyang bansa sa Vietnam, bumalik si Daniel sa Amerika. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa Fort Worth, Texas, patungo sa hilaga sa Flint, Michigan, para maghanap ng trabaho at bagong simula. Isa itong paglalakbay ng pag-asa na nauwi sa isang bangungot. Hindi na siya nakarating sa Flint at hindi na siya nakauwi. Ang kanyang pamilya ay naiwang magtaka sa loob ng 50 taon kung ano ang nangyari sa kanya. Bagamat ang pagkilala kay Daniel ay isang napakalaking tagumpay, ito ay kumakatawan lamang sa bahagyang hustisya. Ang kanyang pangalan ay naibalik at sa wakas ay alam na ng kanyang pamilya ang kanyang kapalaran. Ngunit ang kanyang pumatay o mga pumatay ay nananatiling hindi kilala. Itinuturing na ito ngayon ng Michigan State Police bilang isang aktibong investigasyon sa homicide at nananawagan ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ni Daniel, gaano man katanda o tila hindi gaanong mahalaga, na lumapit at tumulong sa paglutas ng huling piraso ng 50 taong gulang na palaisipang ito. Ikalimang feel ng kaso, ang lalaki mula sa dagat. Ang kaso ni Philip Can. Noong Hulyo 24, 2000, sa malawak, kumukulong tubig ng karagatang Atlantiko, isang bangkay ang natuklasan. Natagpuan ng isang fishing vessel ang hindi pa nakikilalang lalaki na lumulutang 27 milya sa baybayin ng Maine, malapit sa lugar ng pangingisda na kilala bilang Grand Manan Banks. Kinuha ng Maine Office of Chief Medical Examiner ang kaso, nagsagawa ng autopsy at nangongolekta ng mga sample ng DNA at fingerprint sa pagsisikap na makilala siya. Ang mga sample ay isinumite sa mga pambansang database ng FBI, ngunit walang nakitang mga tugma. Nang walang pagkakakilanlan, natigil ang investigasyon. Walang mga bagong lead na hahanapin ng pulisya at lumamig ang kaso ng Grand Manan John Doe. Noong 2019, makalipas ang halos 2 dekada, humingi ang Medical Examiner's Office ng tulong sa Parabon Nanolabs, isa pang nangungunang kumpanya sa larangan ng forensic genealogy, upang makita kung makakagawa sila ng profile mula sa napreserbang DNA. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga pagsusumikap ay nagbunga ng walang nakikitang mga resulta, isang paalala na kahit ang revolusyonaryong agham na ito, kung minsan ay nakasalalay sa swerte ng paghahanap ng katugmang kamag-anak sa mga pampublikong database. Ang kaso ay nanatiling malamig hanggang Marso 2022, nang ang Maine OCME ay nagsagawa ng isang pulong sa mga kinatawan mula sa Criminal Justice Information Services Division ng FBI SARN upang talakayin ang mga bago, modernized na teknolohiya na naging available. Napagpasyahan na muling isumite ang mga fingerprint at dental record ng lalaki para sa isang bagong pagsusuri gamit ang mga na-update na system na ito. Noong Mayo 2022, pagkatapos ng masusing pagsusuri ng CJIS at karagdagang pagsusuri sa laboratorio ng FBI, bumalik ang isang hit. Pagkaraan ng 22 taon, may pangalan ang lalaking mula sa dagat. Siya ay 84 na taong gulang na si Philip Can na naiulat na nawawala mula sa Las Vegas, Nevada noong Hulyo 2000. Inabisuhan ng mga investigador ang isa sa mga nakaligtas na miyembro ng pamilya ni Philip na nakapagbigay ng ilang konteksto.
Umalis si Philip sa Las Vegas noong Hulyo 2000 at sumakay ng flight na lumapag sa New York. Ngunit kung paano lumutang ang kanyang katawan sa karagatang Atlantiko, 27 milya mula sa baybayin ng Maine, ay nananatiling isang kumpleto at nakalilito na misteryo. Ang paglutas ng kanyang pagkakakilanlan ay nagbigay lamang ng isang mas nakalilitong palaisipan, isang pangwakas, kakaibang kabanata sa buhay ni Philip Kahn na hindi pa malulutas. Na nagtatapos sa video ngayong araw. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinakanakaligtaan na mga kaso sa buong taon. Kung nakita mong nakakatulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification para manatiling updated. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan kaya manatiling nakatutok.